Mga kahuan, ang paglubog ng isang lugar ay hindi na bago para sa atin. Dahil marami ng mga insidente tulad nito sa ating mundo. Isa na rito ang Northern Jakarta kung saan unti-unti nang nilalamon ng tubig ang dating maganda at maayos na lugar. Sa Pilipinas, taon-taon tayong dinadayo ng iba't ibang kalamidad at sakuna. Kaya't hindi na bago sa atin ang takot at pangamba tuwing may bagyo o anumang sakuna na paparating. Batay sa isang pag-aaral ng Climate Central, isang organisasyon sa siyensya na nakabase sa New Jersey at na-publish sa Journal of Nature Communications, posible na sa taong 2050, ang pagtaas ng antas ng mga dagat ay magdudulot ng malawakang pinsala sa mas maraming tao at nagbabanta na mawawala ang ilang malalaking coastal cities sa buong mundo. Kaya naman sa video na ito, ating alamin ang 8 lugar sa Pilipinas na posibleng malubog sa tubig sa taong 2050. Number 1. Iloilo City. Ang Iloilo City ay kilala sa mga simbahang makasaysayan at lumang mga bahay na may populasyon na 458,000 ay iniuugma na malunod sa tubig sa taong 2050. Ayon sa mga pag-aaral ng Climate Central, malaki ang posibilidad na maapektuhan ang lungsod ng pagtaas ng level ng dagat. At heto naman ang inilabas na map projection ng Climate Central sa Iloilo City. Makikita dito ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig pagdating ng taong 2050. Number 2. Zamboanga City. Ang lungsod ng Zamboanga ay isa sa mga sinking cities sa Pilipinas na may populasyon na mahigit sa 978,000 ay maaaring malubog dahil sa pagtaas ng level ng dagat. Sa mapa mula sa Climate Central, makikita ang mga lugar na maaaring maapektuhan sa taong 2050. At heto naman ang inilabas na map projection ng Climate Central sa mga lugar sa Zamboanga na posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig pagdating ng taong 2050. Number 3. Rojas City. Ang lungsod ng Rojas na kabisera ng Capiz ay may populasyon na mahigit sa 180,000 ay nanganganib ding malubog sa tubig sa taong 2050. Ayon sa projection ng level ng dagat, maaaring maapektuhan ang lungsod sa mga darating na taon. At heto naman ang sea level rise projection sa lungsod ng Rojas City sa mga susunod pang taon. Number 4. Olongapo City. Ang lungsod ng Olongapo sa Central Luzon ay matatagpuan sa Zambales na may populasyon na lampas sa 260,000 ayon sa census noong 2020 ay isa sa mga lugar na maaaring malubog sa tubig pagdating ng 2050. Sa projection ng mapa, makikita ang mga lugar na maaaring apektado ng pagtaas ng level ng tubig. At heto naman ang map projection ng Olongapo City pagdating ng taong 2050. Number 5. Iligan City. Ang Iligan City sa Northern Mindanao, na kung saan kilala bilang City of Majestic Waterfalls, ay maaaring malubog sa tubig dahil sa pagbabago ng klima at pagtaas ng level ng dagat. Ayon sa projection ng mapa para sa taong 2050, maaaring maraming bahagi ng lungsod ang maapektuhan. At heto naman ang projected map ng Iligan City pagdating ng taong 2050. Number 6. Cebu City. Ang lungsod ng Cebu, isang sentro ng kalakalan, negosyo at edukasyon sa Visayas, ay kasama sa mga lugar na maaaring malubog sa taong 2050. Sa mapa mula sa Climate Central, makikita ang mga lugar tulad ng Mandaue, Mabolo at Gizo na maaaring apektado. Ito ay indikasyon na ang mga lugar na ito ay posibleng lumubog sa hinaharap. Number 7. Bulacan. Sa isang simulasyon ng mapa mula sa Climate Central, makikita natin na may mga bahagi ng Bulacan na nasa harap ng puok ng Maynila na maaaring malubog sa tubig pagdating ng 3 dekada. Ito ay dahil sa patuloy na proyektong panreklamasyon na nagpapalala ng banta ng pagbaha sa mga mababang lugar at mga baybayin tulad ng Hagonoy, Masantol, Paumbong at iba pa. At heto ang actual na map simulation na inilabas ng Climate Central. At panghuli ay ang Manila City.
Batay sa mga pag-aaral ng Geophysical Research Center, mas mabilis na bumababa ang antas ng lungsod ng Maynila ng 2 cm bawat taon mula 2015 hanggang 2020. Dahil dito, may malaking panganib sa mga mababang lugar tulad ng Sampaloc, Tondo at Intramuros, pati na rin sa mga baybaying lungsod ng Pasay, Malabon at Navotas sa National Capital Region na malapit sa pook ng Maynila. At narito ang isang map simulation na inilabas ng Climate Central na kung saan ipinapakita rito ang maaaring maging sitwasyon ng Manila pagdating ng taong 2050. Makikita rito na maaaring lumubog sa tubig ang iba't ibang lugar sa Manila. Kahit hindi natin masasabi ng tiyak ang mangyayari sa 2050, mahalaga pa rin ang ating pangangalaga sa kalikasan upang maiwasan ang mga panganib na maaaring dumating sa ating hinaharap. Iwasan natin ang mga gawain na maaaring makasira sa ating kalikasan at magtulungan tayo upang mabawasan ang mga epekto ng pagbabago ng klima. Maraming salamat at abangan ang aming susunod na Weather Trivia.